Nung nagpakasal tayo, sabi niya gagawin niya ang 10 taon na panata ng kalinisang puri. Isang beses lang sa isang taon. Mahal ko siya at makakapaghintay ako. Ngayong gabi ay ikatlong beses na. Tapos na ang oras, pumunta ka at mag-ayos ka. Mahal, ang ganda mo talaga. Shh, huwag kang magsalita. Bakit siya masyadong aktibo sa partisipasyon niya ngayon? Skylar, mahal kita. Ian Barnes? Huwag mo itong hawakan. Ang enthusiastic mo sa akin ngayon, inaakala mo ba ako sa kanya? Bakit ka sumisigaw? Sinira mo lang ang mood ko. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Hindi mo gustong magpaliwanag? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tandaan mo, sapat na para sa akin na hayaan kang maging asawa ko. Mayal, ito ay isang tali ng beads para sa iyo. Kahit ano pa ang gawin mong pagtataksil sa akin. Basta't bigyan mo ako ng isang bead. Magkukunwari akong walang nangyari. Kapag naibalik na ang lahat ng beads, matatatapos na ang pag-ibig natin. Sa loob ng 3 taon, pinili kong maging iyong mahinahon at mapagmalasakit na asawa. Nagligaw ako para sa iyo, iniwang bukas ang ilaw para sa iyo at inalagaan ka. Pero ayaw ko nang gawin ng mga ito. Ang hari ng batas ay nagretiro ng 30 taon. Wala na bang mga alamat sa larangan ng batas? Bella, babalik na ako. Ginong Will, nananaginip ba ako? Bukas ipapalabas ko ang balitang ito na maging headline. Magaling! Alam mo ba sa loob ng 3 taon na ito kung gaano kahirap si Skylar White ang pagsugpo sa ating law firm? Alam ko, bago ako nagretiro, ninakaw niya ang mahigit 20 kaso mula sa atin. Hindi mabilang na tao ang gusto ako na bumalik at ang ilan ay nag-alok ng napakataas na legal fees. Tama iyan. Kapag ang balita ng iyong pagbabalik ay nailabas na, ang buong legal circle ay yayanig. Ang hari ng batas na nagpaiyak sa kanyang kalaban ay sa wakas babalik na. Ang hari ng batas, paano ako napunta sa ganito? Siya nga pala, alam ba ni Skylar kung sino ka? Hindi niya kailangang malaman iyon. Nagdesisyon na akong hiwalayan siya. Magkikita tayo sa korte sa susunod. Lasing ako, sunduin mo ako. Tara, cheers!
Cheers! Skylar, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka pa ba interesado kay Dean? Gusto ni Skylar ang isang lalaki na kasing level niya, tulad ni Ian. Ang tagal na at hindi pa rin niya makalimutan siya. Eh bakit mo pinakasalan si Dean? Oo, bakit? Hindi niya alam kung bakit niya ako pinakasalan. Pero alam ko kung bakit ko siya pinakasalan. Binugbog ko ang asawa ko, walang kinalaman ng abogado. Pinalayas mo ako sa karamihan ng aking ari-arian. Pumunta ka sa impyerno. Tigil. Gusto mo bang mas lalo kang mahatulan? Umalis ka. Tara na. Okay ka lang? Ikaw, sa wakas nakabalik ka na. Bakit ka umalis? Bakit ka umalis? Nagkamali ka ba ng tao? Gising ka na pala. Miss White, lasing ka kagabi, kaya dinala kita sa hotel na ito. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawa sa'yo. Ito ay sabaw para sa hangover. Papakasalan mo ba ako? Kung hindi, okay lang. Oo. Oo. Ano man ang ginagawa mo? Mag-resign ka at pumunta agad sa akin. Kailangan kitang maging buong oras na asawang lalaki na nasa bahay at alagaan ang aking pang-araw-araw. Bibigyan kita ng 500,000 yuan kada buwan. Siguro dahil hindi ako iiwan ni Dean. Kahit anong gawin ko sa kanya, hindi niya ako iiwan. Umuwi na tayo. Ihahatid kita sa inyo. Ayoko nang umuwi. Mas maganda ang kilay mo kaysa kay Ian. Mas maliwanag ang mata mo kaysa kay Ian. Mas matangos ang ilong mo kaysa kay Ian. At ang labi mo, Anong gusto mong sabihin? Nagsisisi ka ba? hindi ako magsisisi. Siya ang pinakamahusay sa mundo. Gusto mo siya ng sobra? Oo, gusto ko siya. Kung gusto mo siya ng sobra, pirmahan mo ang kasunduang ito at maaari kayong magsama. Kung gusto mo siya ng sobra, pirmahan mo itong kasunduan at maaari kayong magkasama. Sige, pipirmahan ko. Binabati kita, Skylar, at ako. Pagkatapos ng isang buwang panahon ng pagpapalamig at makuha ang sertipiko ng diborsyo, magiging malaya na tayo.
Ikaw ba ang asawa ni Skylar? Ako si... Ian Barnes. Doktor, gusto kong magpa-operasyon ng pagtatali. Pakiusap. Mrs. White, napakabata mo pa, magsisisi ka. Hinding-hindi ako magsisisi. Gusto ko lang magkaroon ng anak kasama ang mahal ko. Kung hindi, mas gugustuhin ko pang walang anak sa buhay ko. Kung hindi ko siya pakakasalan, kundi ang iba, pagpapakumbaba lang yun. Lumalabas na gusto niya si Ian. Anhin ko na ang buong paibig na inibig ni Skylar ng husto. Mukhang madalas akong banggitin ni Skylar. Nasaan siya? Nasa bahay ba siya? Nasa bahay siya. Salamat. Skylar. Skylar. Anyway, malapit na kaming mag-divorce. Wala akong pakialam. Andito ang matandang kaibigan mo. Ayaw mo bang magkwentuhan? Ian. Ikaw talaga. Bakit ka nandito? Skylar, tagal na. Yan, tagal na. Maupo ka. Sige. Skylar, marami akong nahanap na abogado at wala ni isa ang gustong tumanggap ng kaso ko sa diborsyo kaya sa iyo na lang ako lumapit. Alam kong napakahirap nito kung... Hindi mahirap. Hindi talaga. Ilipat mo lahat ng kaso ko ngayon sa ibang abogado. Simula ngayon, focus ako sa kaso ni Ian. Skylar, ang kasong iyan ay kilala na dead end sa industriya at saka expert ka sa criminal cases. Kung ganun, kalimutan na lang. Hahanap na lang ako ng iba. Hoy, okay lang. Ako ang bahala sa kasong ito hanggang sa huli. Pwede kang maghanda para sa tour ng payapa. Wala kang dapat ipag-alala. Kung kukunin mo talaga ito, suggest ko kausapin mo si Mr. Will. Mr. Will, yung kumuha ng 86 cases mula sa akin, yung tinawag na KOL, hindi ka ba natatakot na patayin ko siya? Yung kumuha ng 86 cases mula sa akin, yung tinawag na KOL, hindi ka ba natatakot na patayin ko siya? Siya iyon, kakabalik lang niya ngayon. Nyanig ang buong industriya. Itinuturing ako ni Skylar na kaaway. Ang isang taong mayabang tulad niya, mas gugustuhin pang tumalon mula sa ika-99 na palapag, kaysa lumapit sa akin para humingi ng tulong. I-text mo sa akin number niya. Kaya pala niyang yumuko sa kaaway para kay Ian Barnes. Mag-set ako ng appointment kay Mr. Will. Bakit walang sumasagot? Okay lang yan, Skylar. Baka isa lang siyang showman. Hindi ako naniniwala na kung wala siya, hindi natin kayang manalo sa kaso. Talagang hindi mo kaya. Ang kaso mo ay may kinalaman sa bansa. Si Mr. Will lang ang makakapagpakilos ng mga sistemang panghukuman sa mundo at mga legal na mapagkukunan. Paano niya alam ang ganyang profesional na kaalaman sa batas? Okay ka lang ba, Skylar? Ako na ang maglinis. Hindi. Dean, linisin mo ito. Pagkatapos ng taon ng kasal, hindi mo man lang na-save ang numero ko. Kaya pala hindi mo nalaman na ang taong hinahanap mo ay nasa tabi mo lang. Ako yan. Ian, maaari kang tumira sa bahay ko ng payapa. Dean, maghanda ka ng kwarto para sa bisita. Mr. Will, okay lang ba sa'yo? Pagkatapos ng lahat, sa mga susunod na araw, makakasama ko si Skylar araw-araw. Huwag kang mag-alala, si Dean ay may mabuting ugali. At pumayag tayo na kahit na maghiwalay tayo, magiging pamilya pa rin tayo. Skylar, ang bait mo naman. Bagaman nitong mga nakaraang taon, mukhang masaya ako sa ibang bansa, sa totoo lang, malungkot ako. Hanggang sa nakilala kita ngayon, pakiramdam ko buhay na buhay ako. Ian, dito ka na tumira ng payapa. Si Dean ang magluluto para sa'yo. Magaling siyang magluto. Naiinggit talaga ako kay Mr. Will sa galing niyang magluto. Ako kasi marunong lang tumugtog ng piano.
Noong kasama ko si Skylar, siya ang nagluluto para sa akin. Sabi niya, ang mga kamay ko ay hindi para sa mabibigat na gawain. Pinapahid mo ba sa kanya ang puwet mo kapag umiihi ka? Dean, paano mo nasabi yun? Kakapurihin lang kita sa mabait mong ugali. Dati akong mabait dahil asawa kita kaya handa kitang alagaan. Pero ngayon, Hoy, anong ibig mong sabihin? Hindi ba ako asawa mo ngayon? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Bumalik ka. Tama na, huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat. Huwag kang magalit. Iyan, pasensya na at napahiya kita. Mag-ayos ka ng maayos at gagaan kita ngayong gabi. Dean, bakit hindi ka magluto ng hapunan kundi maglinis ng mga basurang ito? basura? Sige, ako at ang mga gamit ko ay basura lang sa'yo. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. 3 taon na tayong kasal at hindi pa tayo nag-away. Pero ngayon, nag-iskandalo ka sa harap ni Ian. Galit na galit ako. Ano? Alam kong iniisip mo ang mga nakaraan, pero hindi kita sasaktan. Asawa kita. Yun ang prinsipyo. Kung ganyan ang ugali niya, pwede ko siyang kausapin tungkol sa diborsyo. Sa totoo lang, nung gabing yon, Si Ian yan. Ian, kumusta ka Ian? Naliligo ako, natagpuan ko na. Ano? Natagpuan ko na ang pampaligo pinalitan ng super glue. Ano? Paano nagkaroon ng super glue sa banyo? Skylar, anong gagawin ko? Hubad ako ngayon. Nakakadikit ang mga kamay ko. Kaya ko pa bang tumugtog ng piano sa hinaharap? At saka ang aking are. Anong gagawin ko? Mr. Will, bakit mo ito ginawa sa akin? Dean? Paano niya nagawa yon? Noong pumasok ako sa bahay na ito, hindi siya naging palakaibigan sa akin. Pinagtawanan niya ako, di ba? Mr. Will, talagang hindi ko maintindihan. Magkaibigan lang kami ni Skylar. Hindi mo ako pinaniniwalaan pero dapat maniwala ka sa kanya. Asawa mo siya. Kung ayaw mong tumira ako rito, hindi mo kailangang saktan ako sa ganitong paraan. Dean, talagang hindi ko inaasahan na sasaktan mo si Ian dahil nagsiselos ka. naniwala ka sa kanya nang hindi mo ako tinatanong. 3 lang tayo sa bahay na ito, hindi ko sasaktan si Ian, hindi niya sasaktan ang sarili niya. Kung gayon, sino pa? Abogado ka, ang iyong organisasyon at luhika ay mas malinaw kaysa sa karamihan. Hindi mo ba nakikita na ito ay isang bitag? Ayokong magsayang ng oras sa'yo. Ian, huwag kang mag-alala, papasok na ako ngayon. Dean Will, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Wala siyang suot ngayon, hindi ka basta-basta makakapasok. Ano ngayon, siya ang una kong pag-ibig. Hindi ba kasalanan mo lahat? Talagang nakikita na kita. Talagang nakikita kita. Ian. Ian, huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa ospital ngayon. Skylar, ang kamay ko ay natigil. Ang pandikit ay tila tumagos na sa aking balat. At ang lugar na yun ay nasusunog. Papatayin ako ni Mr. Will. Ian, magiging maayos ka. Dadaling kita sa ospital ngayon din. Tara na. Skylar, nanonood si Mr. Will. Marami ka na siyang problema. Buti na lang wala akong problema sa kanya. Tara na. Hindi ko ginawa yon. Kung gayon, iisipin ko na mali ako. Tara na. Skylar, ano yon? Sinabi niya sa akin na kahit anong gawin ko upang saktan siya, basta bigyan ko siya ng butil, papatawarin niya ako. Mr. Will, hindi ko inaasahan na napakasimple mo. Tara na sa ospital. Skylar, hindi ko inaasahan na gusto mo ang ganoong klaseng tao.
Mr. Will, tumawag si Skylar kanina at umaasa na matutulungan mo siya. Gusto mo bang sabihin sa kanya ang tunay mong pagkatao? Sabihin sa kanya na magkita kami sa kumpanya bukas ng ika-atente ng umaga. Sa oras na iyon, sasabihin ko sa kanya ng personal ang aking pagkatao. Tatlong taon na akong nakatira dito. Aalis ako dito pagkatapos ng diborsyo. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Balak kong maglakbay at makita ang mundo. Sige. Nagkataon na nakalive ako ngayon. Tara, mamili tayo. Paano si Ian? Nasa ospital siya. Sabi ng doktor na napapanahon ang paggamot at walang magiging komplikasyon. Matagal niya akong kinumbinsi na huwag kang sisihin. Siya ang naapi pero pinoprotektahan ka niya. Sana kapag lumabas na ang totoo, masasabi mo pa rin iyan ng buong kumpiyansa. Sige, hihintayin ko. Sasama ka ba o hindi? Ito, hindi. At ito rin, hindi. Ito na lang, pakiusap. Subukan niya. Miss, ang ganda talaga ng panlasa mo. Ito ay custom made. Ang galing tingnan ng ginoong ito dito. Talaga? Siyempre, Ginoo, napakaswerte mo. Mahinahon at maalalahanin ng asawa mo. Hindi na kailangan... Ipack ito. Sige. Alam kong hindi mo gusto. Pero birthday ni Ian ngayon, ito ang regalong pinili ko para sa kanya. Pinasukat lang kita. Kaya, espesyal mo akong inaya, hindi para samahan kang mamili. Hindi rin dahil sa guilt, kundi para pumili ng perpektong regalo para kay Ian Barnes. Mula simula hanggang dulo, isa lang akong kasangkapan para sa iyo. Sapat na ba ang isa? Dalawa? Skylar, ibalik mo sa akin lahat ng natitirang beads. Sige. Maliit na bagay lang yon, hindi ko sineseryoso. Pero pagkatapos ng mahabang panahon na kasama ako, ngayon kailangan ko itong ibalik. Bakit ako nag-aatubili na makipaghiwalay dito? Nag-aatubili ka ba? Dean. Naging ibang-iba ka sa iyong sarili kamakailan. May itinatago ka ba sa akin? Dean. Naging ibang-iba ka sa iyong sarili kamakailan. May itinatago ka ba sa akin? Wala. Hindi ka ba pupunta sa kaarawan ni Ian? Ikaw na, uuwi na ako. Uy. Sabay na tayo. Hindi ako magtatagal. Tara, cheers. Cheers. Maligayang kaarawan, Ian. Bakit ka nagdadala ng regalo? Ano yan? Tingnan natin. Ang tayo na ito ay nagkakahalaga ng milyon. Skylar, sobra mo siyang inispoil. Naalala mo ba noong na-spray ng paa ni Ian, si Skylar ang nagdadala sa kanya ng pagkain araw-araw? Noong isang panahon, sikat sa mga babae ang magkunot ng scarf para sa kanilang mga nobyo. Si Skylar ay hindi magaling sa gawaing bahay. Pero para kay Ian, siya ay nagpuyat ng isang linggo para magkunot ng isa para sa kanya. Tama na, hayaan na ang nakaraan. Dinala ni Skylar ang asawa niya dito. Huwag mo siyang ipaunawa ng mali. Skylar, ano ang ginagawa ng asawa mo para mabuhay? Pinili mo siyang maging asawa mo. Malamang ay isang big shot. Sino siya? Wala siyang trabaho, siya ay isang house husband. Ang ex-boyfriend ni Skylar ay si Ian, na nagtapos sa isang prestihiyosong universidad, isang kilalang genius pianist. Si Skylar ay isa ring nangungunang abogado sa larangan. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Sa magandang salita, siya ay isang house husband. Sa totoo lang, siya ay isang freeloader na gusto lang umasa sa asawa niya. Tama, isang kept man. Skylar, inalagaan kita at ang iyong pamilya sa loob ng maraming taon. Pinamuhay kita ng masagana, inalis ko sa iyo ang lahat ng alalahanin at pinagtuunan mo ang iyong karera. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sa tingin mo ba na ang mga pagsisikap ko para sa iyo sa mga nakaraang taon ay walang... Sa tingin mo ba ang aking pagsisikap para sa iyo sa mga nakaraang taon ay walang kabuluhan? O nagbibiro lang kami, bakit siya galit? Tama na, tigilan na natin ang pagbibiro. Kahit si Mr. Will ay walang trabaho at masama ang ugali, pinili siya ni Skylar, dapat natin silang pagpalain. Noong nakaraan ang komisyon ng anumang kaso ko ay milyon-milyon. Kailangan pang pumila ang mga tao para umarkila sa akin. Nanatili ako sa bahay para sa pag-ibig pero tinatawag nila akong palamunin. At hindi ako nakakuha ng respeto mula kay Skylar.
Ian, mas mabuti mong tandaan ang sinabi mo ngayon. Balang araw baka humingi ka ng tulong sa akin. Dean, tama na. Dahil nandito na lahat, maglaro tayo. Oh, maglaro tayo. Tara. Sige na. Spade 4. 15-20. Inumin mo. Talo ka. O, inumin mo. Skylar, natalo ka na naman. Ang parusa para sa round na ito ay tingnan ang album at memo ng iyong phone. Kunin mo na lang, wala akong pakialam. Wow, lahat ng ito ay mga larawan ni Ian. Tigilan mo. Paano ang memo? Sige, tingnan natin. Tagay para. Sa pagluluksa ng iyong malapit ng mamatay na kasal. Tagay para sa pagluluksa ng iyong patay na kasal. Diyos ko, ang memo ay tungkol lahat kay Ian. Gusto ni Ian uminom ng Yulan Latte na may 5 asukal. Gusto ni Ian pumunta sa Cat Cafe sa timog ng lungsod sa Miyerkules ng hapon. Ang kaarawan ni Ian ay 2 ng Mayo. Ayaw niya na hinahawakan ng iba ang kanyang basketball. 1 taon na mula nang iwan ako ni Ian. Pumunta ako sa puno ng cherry blossom kung saan ko siya unang nakilala. Skylar? Mr. Will, pakiusap, huwag mong pansinin. Nakaraan na lang. Mr. Will, pakiusap, huwag mo na lang pansinin. Nasa nakaraan na lahat yan. Ayos lang sa akin, kailangan kong pumunta sa banyo. Bakit parang hindi siya nag-aalala? Skylar, kailangan ko ring pumunta sa banyo. Tara, ituloy na natin. Tara? Hoy, natalo ka na naman. Ang parusa ay tawagan ang iyong tunay na mahal at may sasabihin. Sino ang tunay na mahal ni Skylar? Ang hirap hulaan. Sino yon? Sino ang tumatawag sa akin? Noong ako ay 10 anyos pa lang, wala akong wala. Pero nasa tabi ko ang aking tunay na mahal. Pakiramdam ko pag-aari ko ang buong mundo. Ngayon, mukhang maayos ang buhay ko. Pero nawala ko ang pag-ibig ng aking kabataan. Ang lahat sa paligid ko ay walang laman. Wala akong wala. Sige, ayaw ko ng bahay o kotse, pera lang. I-donate mo lahat sa kawanggawa. Nakuha ko na ang divorce certificate. Aalis na ako dito agad. Ginawa mo lahat to, hindi ba sinubukan ka ni Skylar na pigilan? Hindi siya umuwi nitong mga nakaraang araw. Ang kaso ng diborsyo ni Ian ay malapit nang pumunta sa korte. Malamang abala siya. Skylar, ito ang huling regalo ko para sa iyo para ipagdiwang ang iyong muling kalayaan. Sana makatulong ito sa iyo na makita kung ang lalaking iyon ay karapat-dapat na mahalin. Skylar, kahit anuman ang mangyari sa hinaharap, taos puso kong hinihiling na maging masaya ka talaga. Saan ka pupunta? Makikipagkita sa mga lumang kaibigan. Kaibigan? Oo. Sige. Palagi ka lang nasa bahay masyadong mahaba. Ikaw ay umiikot lang sa akin. Mabuti sa'yo na lumabas at makita ang mundo. Aalis na ako. Mas mabuti nang magpaalam ako sa kanya. Busy ka ba? May importante akong sasabihin sa'yo. Pag-usapan natin yan kapag nakabalik ako. Abala ako sa kaso ni Ian ngayon. At may appointment ako kay Mr. Will. Kung ganon, hindi ko nasasabihin. May utang ka sa akin na ilang beads. Ibalik mo. Ano?
dahil sa bagay na kaarawan ni Ian. Bakit ka naging napakababaw? Tama na. Busy ako. Wala akong oras para pag-usapan ang mga mapagkunwaring bagay na ito sa iyo. Magsaya ka. Umuwi ka ng maaga. Sa pagkakataong ito, hindi na ako babalik. Paalam, Skylar, sa susunod na magkita tayo. Hindi na ako ang iyong asawa, kundi ang iyong kaaway, Dean Will. Bumalik si Mr. Will. Bumalik siya. Mr. Will. Maligayang pagbabalik, Mr. Will. Mr. Will, gusto mo talagang tulungan si Ian para sa kanyang kaso ng diborsyo? Noong panahong iyon, umalis ka sa legal na komunidad para kay Skylar White. Lahat kami ay humikayat sa'yo na huwag umalis, hindi mo binago ang isip mo. Pero ngayon, Mr. Will? Gawin mo ang sinasabi ko. Sige, nakakuha ko. Si Mrs. White at Mr. Barnes? Ikaw si Mrs. Will, pero narinig ko na lalaki siya. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Bella, assistant ni Mr. Will. Pakisama ako. Mr. Will ay talagang isang malaking tao. Dumating si Skylar para makita siya, pero siya nagpadala ng assistant para sumalubong sa atin. Ian, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang estado at reputation ni Mr. Will ay mas mataas kaysa sa akin. Mabuti na nga na handa siyang makita tayo. Alam ko, natatakot ako na ikaw ay maapi. Anong sama ng loob ang dinanas niya? Nagmakaawa ka na pumunta makipagkita kay Mr. Will. Kung ayaw mo siyang makita, pwede kang umalis ngayon. Hindi, gusto ko siyang makita. Ang kaibigan ko ay nasa masamang mood lang. Pinoprotektahan niya ako. Maaari ko bang makita si Mr. Will? Mr. Will ay may gustong itanong sa iyo. Mahirap at matagal ang kasong ito. Ang kompensasyon na gusto ng iyong kliyente ay talagang medyo sobra. Gusto mo bang ipagsapalaran ang mga taon ng iyong reputasyon sa loob ng maraming taon para sa kanya? Sigurado ako. Mas mainam na pag-isipan mo ito bago sumagot. Ito ay may kinalaman sa iyong karera. Hindi mo ba ito pinag-uusapan sa iyong pamilya? Hindi, kaya kong gumawa ng sarili kong desisyon. Mr. Will, naawa talaga ako sa iyo. Nasa loob si Mr. Will. Pwede kang kumatok sa pinto. Salamat. Ian, handang tulungan tayo ni Mr. Will. Kung tutulungan niya ako, tiyak na mananalo ako sa kaso. Mr. Will, ako si Skylar White. Pwede bang pumasok? Pasok. Ang boses niya.
Mr. Will. Bakit ang pamilyar ng kanyang likuran? Mr. Will, kung tutulungan mo akong manalo sa kasong ito, sabihin mo lang ang presyo. Mr. Barnes, sa tingin mo ba kailangan ng abogado na kasing lakas ni Mr. Will ang perang ibibigay mo? Iyan, wag kang magsalita. Hayaan mo akong kausapin si Mr. Will. Okay, pareho kayong abogado. Baka may epekto ang mga sasabihin ninyo. Mr. Will, ako si Skylar White. Siguradong narinig mo na ako. Sigurado akong alam mo ang pakay ko. Ang kasong ito ay napakakomplikado. Hindi ko ito kayang hawakan mag-isa. Kung handa kang tumulong, mas magiging madali. Mr. Will, bakit hindi ka nagsasalita? Si Mr. Will ay masakit ang lalamunan, hindi komportableng magsalita. Pero nahanap na niya lahat ng dokumento. Ibibigay niya sa'yo kung gusto mo at ikaw na mismo ang humawak ng kaso. Talaga? Mahusay. Sandali. May condition ba? May mga condition ba? Oh, Pakiusap, sabihin mo sa akin kahit ano pa ang kondisyon, pera man o iba pa, gagawin ko ang lahat para matupad ito. kung ang condition ay para sa'yo na makipaghiwalay, papayag ka ba? Ano, gusto mo akong hiwalayan? Oo, narinig ko na si Mrs. White ay nag-asawa ng lalaking nag-aalaga ng bahay. Hindi ba lagi mo siyang ayaw? Basta manalo ka sa kasong ito, si Mr. Barnes ay magiging single at makakapag-file ka ng diborsyo. Pagkatapos, matutupad mo ang iyong hiling at makakasama mo ang lalaking mahal mo? Skylar. Hindi. Bakit siya tumanggi? Hindi. Bakit hindi? Hindi ba yun ang lagi mong gusto? Si Dean ay walang ginawang mali. Siya ang asawa ko at mabait siya sa akin. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Bakit ka nagkukunwari na nagmamahalan kayo? Sa pagkakaalam ko, binababaan mo siya, hindi mo siya mahal, at gusto mo siyang lumayo sa'yo. Oo. Ano bang problema sa akin? Malinaw naman na mahal ko si Ian at lagi kong gustong makasama siya. Skylar, alam ko, hindi dapat ako nakipaghiwalay sa'yo. May mga dahilan ako. Ngayon, ang paraan para maalis siya ay nasa harap mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong alagaan kita, okay? Wala na tayong dagdag na oras para maghintay sa'yo. Bibilang ako hanggang 5. Pag-isipan mo. 5, 4, Skylar. 3, 2. Napag-isipan ko na. Napag-isipan ko na. Ang sagot mo ay, Hindi ako makikipag-divorce. Si Dean ang asawa ko. sige Jiang White, kung pinili mo si Ian, hindi ka tutulungan ni G. Will. Kunin mo ang mga dokumentong ito. Nagbibiro lang ako sa'yo. Talaga? Salamat, G. Will. May iba pang gagawin si G. Will. Maaari ka nang umalis. G. Will, nagkita na ba tayo dati? Parang familiar ka sa akin. Hindi pa kayo nakikita dati. Dapat umalis ka na. G. Will, may utang ako sa iyo. Kailanman may kailangan ka, tanungin mo lang ako. Tutulungan kita. G. Will, sinabi ni Skylar na hindi siya makikipag-divorce. Lumambot ang puso mo? Hindi siya makikipag-divorce, ibig sabihin lang nito ay ang taong minahal ko dati ay hindi pa lubusang naging masama. Iyon lang. Huwag kang malungkot. Bakit ako malulungkot? Sasalubungin ko ang aking magandang karera. Bigyan mo ako ng ilang kaso, saka ang take-out ngayong gabi, ulang. Hindi ka magpapahinga? Hindi. May isang napakasalimuot na cross-border na komersyal na alitan. Isang lokal na kumpanya ng teknolohiya ay sadyang kinuha ng dayuhang kapital na kinasasangkutan ng bilyong halaga ng ari-arian. Ang kabilang partido ay umupa ng isang pandaigdigang pangkat ng mga nangungunang abogado. Walang nangahas na kunin ito. Kukunin ko ito. Ang sesyon ng hukuman ay sa loob ng 3 araw. Sapat na para sa akin ang maghanda. Ian, nalutas na ang kaso mo. Si Mr. Will ay talagang kahanga-hanga. Skylar, salamat. Kung wala ka, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pasensya na, sobrang excited lang ako. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Skylar, nagsikap ka sa mga nakaraang araw. Magsaya tayo. Hindi mo ba gusto makinig sa akin kumanta? Pwede tayong pumunta sa Dating KTV. Paano sa susunod? Hindi pa ako nakauwi sa mga nakaraang araw. Sinabi ni Dean na may sasabihin siya sa akin. Oh, apura ba? Ano ang problema sa akin? Inimbita ako ni Ian. Hindi ko dapat siya tinanggihan.
Lalo na sa mga nakaraang araw. Ang pinaka naiisip ko sa isipan ko si Dean. Gusto kong magdiwang. Pagkatapos ng lahat, kakadiborsyo ko lang. Sige, tara. Tara. Tingnan mo doon. Skylar. Skylar? Bakit hindi mo ako sinagot nung tinawagan kita? Pasensya na. Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Hindi. Nakita kitang hinihimas mo ang leg mo. Pagod ka ba sa pagtatrabaho sa mga kaso nitong mga nakaraang araw? Gayunpaman, lagi mong gustong gawin ito. Mula nung kolehiyo. Mahal, malungkot ka ba? Paano mo nalaman? Dahil kapag ikaw ay malungkot, gusto mong himasin ang leeg mo. Tumabi ka. Huminto ka. Skylar, anong problema? Wala. Wala lang. Nag-away ba kayo ni Dean? Paano naman? Mabait naman si Dean. Hindi siya nakikipag-away sa akin. Kahit na makipag-away siya sa akin, meron akong... Nasaan ang beads ko? Naaalala ko may isa pa ako. Hoy, beads lang yan. Bibili ako ng mas maganda para sa'yo. Ang luma ay papalitan ng bago. Ang luma ay papalitan ng bago. Skylar, sa kaarawan ko, sabi mo meron ka ng lahat. Pero nagsisisi ka? Dahil hindi ka masaya. Sa totoo lang, ganun din ako. Gayunman, may pagkakataon tayong pumili muli. Pag-uwi ko, hihilingin ko kay Dean na ibalik sa akin ang mga beads na yon. Medyo hindi ako sanay kung wala ang mga yon. Ang susunod na kanta ay para sa aking minamahal. Skylar, gusto kong maging matapang para sa pag-ibig. Gusto mo bang maging nobya ko? Skylar, gusto kong maging matapang para sa pag-ibig. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Iyan, anong sinabi mo? Sige na, halika rito. Skylar, kahit nasaan man ako, sa lahat ng mga taong ito, ang puso ko ay laging walang laman. Hanggang sa makilala kitang muli. Napagtanto kong Miss Kita, nung huli, nag-confess ako sa'yo sa harap ni Dean, tinanggihan mo ako. Alam kong nasa ilalim ka ng psychological pressure, pero ang pag-ibig ay nangangailangan ng tapang. Skylar, gusto mo bang maging girlfriend ko? Sabihin mong oo. Pasensya na, Ian. Kailangan ko itong pag-isipan. Uy, Dean? Dean? Bakit hindi pa siya bumabalik? Bakit hindi ako nagsabing oo? Si Ian ang pinakagusto ko, di ba? Dean, parang medyo miss na miss kita. Pasensya na, ang subscriber na tinawagan mo ay pansamantalang hindi available. Paano mo nagawang hindi sagutin ang tawag ko? Hinding-hindi kita hahayaan na makalusot kapag bumalik. Mr. Will, para sa sesyon ng korte, huwag kang magpanik, manahimik ka lang. Kinuha mo ang napakahirap na kaso sa pagbalik mo pa lang. Huwag kang mag-alala, hindi ako kinakabahan. Naging house husband ka sa loob ng 30 taon. Ngayon, bumalik ka, akala mo ba ikaw ay ang hindi matatalo na alamat? Teka lang, makikita mo, si Mr. Will ay tiyak na makakumbinsi sa'yo. Sige, maghihintay ako. Hukom mga hurado, ang sentro ng kasong ito ay hindi ang legalidad ng pakikipagtulungan sa negosyo.
Akala ng Blackstone Group na sa pamamagitan ng pag-okupa sa internasyonal na merkado, kaya nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Ngunit sa harap ng batas, anumang iligal na gawain ay malalantad. Kaya sa wakas, ang piskal ay walang sapat na ebidensya upang patunayang nagkasala ang depensa. Ipinapahayag ko na ang akusado ay napawalang sala. Mr. Will, ang galing mo. Para kang Diyos ng first class na nakamamatay. Sige, tama na. Ibigay mo sa akin ang susunod na kaso. Tara na. Mr. Will, nanalo ka sa napakahirap na kaso sa pagbabalik mo pa lang. May sasabihin ka ba? Nagretiro ng 3 taon. Ano ang dahilan ng iyong pagbabalik? Mr. Will, pakisabi sa amin. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang taon? Pakisabi sa amin, Mr. Will. Dahil bumalik ako, hindi na ako aatras ngayong pagkakataon. Dean, bakit hindi pa siya bumabalik? Sir, tip ko ng diborsyo. Nagdiborsyo tayo? Binablock niya ako. Maaari kong tanungin ang kanyang mga kaibigan o ang sino mang nakakakilala sa kanya. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Wala akong kahit anong numero ng kanyang mga kaibigan o ang kanyang numero. Dean? Nasaan ka? Ian, bakit ka nandito? Tuloy ka. Hindi mo ako pinapansin nitong mga nakaraang araw. Skylar, gusto kong lumaban muli para sa sarili ko. Ian, ako. Dahil ba dati akong may asawa? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Siyempre, hindi. Dahil ba nahulog ang loob mo kay Dean? Dahil ba nahulog ka ng loob kay Dean? Ian, hindi ko alam. Skylar, mahal kita, mahal na mahal kita. Gusto kong makasama ka. Gusto kong maging kasintahan mo. Akala ko dati, ito ang pinakagusto kong marinig sa buhay ko. Sige, Ian, maging kasintahan mo ako. Ang galing! Magpahinga ka. Magluluto ako para sa'yo. Bakit? Nakuha ko na ang gusto ko, pero hindi ako masaya. Mahal, gutom ka ba? Magluluto ako para sa'yo. Mahal, malamig. Magsuot ka ng jacket. Mahal, gabi na. Matulog ka ng maaga. Iniwan ito sa akin ni Dean. Talunan ang tapang mong bumalik. Anong ibig mong sabihin? Galit sa'yo si Skylar. Hindi mo ba nakikita? Kahit 800 beses ko siyang iwan, ako lang ang mahal niya. Pero ikaw, alila lang niya. Hindi. Hindi ka man lang alila. Isa ka lang alagang hayop na iningatan niya. Para pampalipas oras. Ulitin mo. Galit ka? Suntukin mo ako dito. Natatakot akong hindi mo kaya. Kung sinuntok mo ako, pupunta ako sa kanya at iiyak. Sino kaya ang kawawa? Sa totoo lang, ako mismo ang nagbuhos ng pandikit at mga tauhan ko ang mga yun. Marami akong paraan para asikasuhin ka. Si Skylar ay akin lang. Tingnan mo, sandali lang akong nawala, na-miss na agad ako. Kung ako sa'yo, aalis na ako rito. Paano nangyari yon? Napakasama pala ni Ian. Dean Will, paano siya naglakas loob na makipag-away sa akin? Kailangan ko lang gumawa ng kaunting pagsisikap? Si Skylar ay sumuko na sana sa kanya.
Akin na si Skylar. Si Dean ay isang matinong talunan na alam kung paano sumuko ng maaga. Kung hindi, gagawin ko... Ano ang gagawin mo? Skylar, bakit ka lumalabas? Wala ka bang trabahong dapat asikasuhin? Sagutin mo ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Oh. Saka ko sasabihin para sa'yo. Kung hindi, magkukunwari kang kaawa-awa. At sasabihin mong pinalungkot ka ni Dean, o siraan siya, at saka ako hayaang hindi siya pansinin, o humanap ng maraming tao magpakita ng pagmamahal sa harap ni Dean at palungkutin siya, o... Tigilan mo na! Skylar! Mahal kita. Ginawa ko ang mga bagay na iyon dahil mahal kita. Ikaw ang nagpalayas kay Dean, di ba? Hindi, wala akong ginawa. Sumuko siya ng mag-isa. Skylar, hindi mo ba siya mahal? Mahal mo ako, di ba? Mahal mo ako, di ba? Skylar. Umalis si Dean na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Ngayon, hindi ba tayo nagbabawi sa mga pagsisisi? Hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. Skylar, ako... Ian, pinaparamdam mo sa akin ang kakaiba. Ginawa ko ba? Pakiramdam mo'y kakaiba? Oo, sinaktan ko si Dean. Pero ang ginawa ko ay hindi kasing lalim ng pananakit mo sa kanya. Ang taong laging nagparaya sa pananakit ko sa kanya ay ikaw. Ako ang dapat sisihin. Hahanapin ko si Dean ngayon. Kumusta? Skylar, tingnan mo ang malaking balita na sinend ko sa'yo. Anong balita? Malalaman mo kapag nakita mo na. Nakakagulat. Bumalik si Mr. Will. Si Mr. Will na tahimik sa loob ng 3 taon. Si Mr. Will ay si Dean. Paano nangyari iyon? Hindi ba siya magaling lang sa gawaing bahay? Imposible. Talagang imposible. Hindi ba magaling lang siya sa gawaing bahay? Imposible. Talagang imposible. Dean Will, Mr. Will. Kaya pala may mga pirma niya. Sa mga librong yon ng batas. Bakit hindi ko naisip iyon? Si Dean ang Mr. Will. Sinuri niya ang iyong kaso ng diborsyo. Salita sa salita. Alam kong nagbabasa siya ng maraming legal na libro, ngunit hindi ko yon pinag-aralan ng malalim. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko siya nakita ng malinaw. Hindi ko nakita ng malinaw ang aking asawa. Skylar, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Dean. Huwag kang pumunta! Bitawan mo ako! Sinaktan mo ako. Hindi mo pa ito ginagawa sa akin dati. Pasensya na. Sa tingin mo, patatawarin ka niya ngayon? Ang ginawa mo sa kanya ang dahilan kung bakit siya nagpasyang hiwalayan ka at bumalik upang maging hari ng batas. Skylar, tanggapin mo hindi ka na niya gusto. Skylar, tanggapin mo hindi ka na niya gusto. Hindi. Mahal ako ni Dean, tiyak na patatawarin niya ako. Hindi siya. Kasalanan mo lahat. Lumabas ka sa bahay ko. Skylar. Lumabas ka sa bahay ko. Skylar. Lumabas ka? Skylar. Mga beads. Ang beads ko. Pupunta akong maghanap ng beads ko. Nasaan ang beads ko? Naalala ko may isa pa. Dapat may isa pa. Nasaan iyon? Hindi ko ito pinahalagahan. Binigyan ako ni Dean ng maraming beads, pero wala akong mahanap. Skylar, nabasa mo ba ang balita? Si Mr. Will ay bumalik na. Siya ang Dean. Nako, hiniling namin sa'yo na kontakin siya para tulungan si Ian sa kaso. Luna, madalas akong magsuot ng kwintas na beads. Nakita mo ba ito? Kahit isa lang. Basta mahanap ko siya, patatawarin niya ako. Oh, ang beads ay patay na, pero ang tao ay buhay. Mahal na mahal ka ni Dean. Kung hihingi ka ng tawad sa kanya, patatawarin ka niya. Tama ka. Hahanapin ko siya ngayon. Pero hindi mo ba mahal si Ian? Na-in-love ka ba kay Dean? Ililibre ko kayo ng hotpot ngayong gabi. Dean? Anong nangyayari? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang iyong tunay na pagkatao? Bakit hindi ko sinabi sa'yo? Miss White? Kasal na tayo ng 3 taon. Nagmalasakit ka ba kung sino ako? Palagi mo akong binabaliwala. Hindi ka man lang nagkusang magtanong sa akin. Ngayon tinatanong mo ako. Sila ay kasal na ng 3 taon?
Miss White, mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Teka, hindi ako pumayag na maghiwalay. Miss White, nakalimutan mo ba kung gaano mo kamahal si Ian? Maaari kang maging napakamapagmahal sa kanyang mga larawan. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Bakit ka lumalapit sa akin? Dahil... Dean, pasensya na. Dahil hindi lang ako isang house husband kundi ang KOL? Hindi, sa totoo lang matagal na akong... Tama na. Ngayon magkasama lang tayo bilang mga kasamahan. Baka magkaaway sa hinaharap. Magkikita lang tayo sa korte ulit. Sa korte na lang tayo magkikita. Mr. Will, mag-asawa tayo. Paano tayo magiging magkalaban? Kaya nag-retire ka ng 3 taon para maging asawang lalaki ni Skylar na nasa bahay? Mr. Will, bobo ba si Skylar? Hindi niya alam na pinakasalan niya ang KOL? Narinig ko na ang unang pag-ibig niya ay ang pianistang si Ian Barnes. Posible bang kapalit ka lang sa pag-ibig? Hindi, wag kang magsalita ng walang katotohanan. Si Dean at ako, Wala akong kinalaman kay Miss White. Ang nakaraan ay nawala na parang hangin. kaya nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay. Dean, tiyak na makukuha kitang muli. Mr. Will, gusto mo ba talagang kunin ang kasong ito? Bakit hindi? Ang abogado ng kalaban ay si Skylar. Eh ano, noong hiwalayan ko siya, sinabi ko na ang susunod na makita ko siya ay sa korte. Sige, susuportahan kita ng buo. Pero Pero ano? mukhang gustong makipagbalikan sa'yo ni Skylar. Si Skylar ay tila darating para makipagkasundo sa iyo. Patawarin mo ba siya? Minahal ko siya ng 3 taon. Patawad ko na siya ng hindi mabilang na beses. At ngayon? Noong nagdesisyon akong sumuko sa kanya, isa lang ang nasa isip ko. Wala na akong kinalaman sa kanya. Pero nararamdaman ko na talagang nagmamalasakit siya sa'yo ngayon. Intuition ng babae iyan. Pero wala akong pakialam. Gusto ko ang malaya at madaling personalidad mo. Uminom ka ng tubig. Tubig lang? Saka ako mag-order ng milk tea para sa'yo. Pwede kang pumili ng kahit anong nasa ilalim ng 10 yuan. May kupon ka pa. Pwede ka bang maging mas kuripot? Hindi ako kasing yaman mo. Anong ginagawa mo? Miss White, bakit nandito ka na naman? Kasama mo ang asawa ko ng gabi na. Bakit ka nandito? Skylar, nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Hindi ako pumayag sa diborsyo. Dean, ano ang ginawa mo para makakuha ng diborsyo? Hindi ako pumayag. Eh ano ngayon? Gusto mo akong idemanda? Alam mong hindi ko yon sinasadya. Miss White, 3 taon kang kasama ni Mr. Will. Meron kang 1095 araw para mahalin siya. Pero lagi mo siyang minamaliit. Nagsisisi ka ba pagkatapos mawala ito? O sakim ka para sa dalawa? Kaya ako hiniwalayan ni Dean, ikaw naman loloko. Linisan mo ang bibig mo. Ang lakas ng loob mo, saktan ako, Dean. Skylar, tandaan mo, ang sampal na ito ay hindi para sa akin, kundi para kay Dean na nagdusa ng 1095 araw para sa iyo. 1095 araw. Dean, hindi ko mahanap ang beads na ibinigay mo sa akin. Wala akong mahanap kahit isa sa kanila. Kaya hindi ko makuha ang iyong kapatawaran, di ba? Skylar, huwag mong gawin ito. Hindi ito kawili-wili. Alam ko. Hindi dapat ako pumunta dito ngayon. Mr. Will, okay ka lang? Okay lang ako. Bumalik tayo sa ating trabaho. Kriminal na depensa ni Nolan Murphy. Ito ang unang kaso na hinarap ko. 5 taon na ang nakalipas. Well, naaalala ko pa. Ang nasasakdal ay pumatay ng kasamahan sa trabaho sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa isang away sa isang construction site. Bilang abogado ng nagsasakdal, ipinaglaban mo ng husto ang isang suspendidong hatol na kamatayan. Naaalala ko pa pagkatapos ng hatol, sinakal ka niya sa leeg, nanakot na gagambalain ka kahit sa kabilang buhay. Hindi inaasahan? Nasaktan niya ang isang tao sa bilangguan. Ang ikalawang paglilitis pinanatili ang parusang kamatayan. Nag-apela siya. Bakit hindi mo nalang laktawan ang kasong ito? Iniwan ka niya na may malaking psychological trauma, di ba? Hindi! Ako na ang bahala. Sa sarili ko. Dean, ang coincidence naman. Nagkita ulit tayo. Miss White, kinuha mo ang isang capital case. Gusto kitang makita. Talaga? Eh di makita tayo sa korte.
Dean Will, bakit ka narito? Huwag gumalaw! Sina Ginoong Will at BB White ay parehong nangungunang abogado. Sino ang mananalo sa laban na ito? Mahirap sabihin. Well, sa tingin ko si BB White ang mananalo. Marami na siyang pinagdaan ng laban. Si Ginoong Will ay matagal nang nagretiro. Hindi ako sang-ayon. Skylar, kumain ka muna. Kung hindi ka makakatagal. Kakain ako kapag nagutom ako. Busy ako. Huwag mo akong gambalain kapag nagtatrabaho ako. Isumite ito. Kamahalan, nagsumite kami ng bagong ebidensya. Sa panahon ng pagkakulong ng akusado, sinalakay niya ang kanyang mga kasama sa selda ng 10 beses. Hindi iyon nauugnay sa kasong ito at hindi mapapatunayan na siya ay gumawa ng krimen ng may premeditasyon. Bukod dito, si Murphy ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Sa panahon ng kanyang karamdaman, hindi niya makilala at makontrol ang kanyang sariling pag-uugali. Mali. Ang akusado ay walang sakit sa pag-iisip sa medisina. Siya ay isang typical na antisocial na personality disorder. Hindi sakit sa pag-iisip? 30 taon na ang nakalipas sa araw ng pagkamatay ng aking kliyente. Ang sospek ay pumunta sa hardware store upang bumili ng lagari, bakal na tubo, mga lubid at iba pang kagamitan. Maingat niyang pinlano ang buong proseso ng pagpatay, pagdismember at pagtatapon ng bangkay. Ito ang pinakabagong testimonya mula sa may-ari ng hardware store. At ang mga record ng pagbili noong panahong iyon na nagpapatunay na ang sospek ay nagsalita ng malinaw at ang kanyang mental state ay napakatatag. Meron akong sapat na ebidensya upang patunayan na ito ay hindi isang crime of passion, kundi isang sinadyang pagpatay. Hindi ako na-distract sa korte. Mag-waiting ngayon, puno ng pag-iisip si Dean. Abogado ng akusado, meron ka bang sasabihin? Abogado ng akusado, may sasabihin ka ba? Ako? Miss White, iligtas mo ako. Hindi ka ba magaling na abogado? Huwag kumilos! Sumusuko na ako sa depensa. Ah? Ano? Ipinapahayag ko na ang akusadong si Nolan Murphy ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi ka nakialam sa aking usapin, nakapagparole na sana ako at ngayon ginawa mo akong mahahatulan ng kamatayan. Naniniwala akong makatarungan ang batas. Ang masasama ay mapaparusahan. Dean Will, kasalanan mo lahat. Papatayin kita. Hindi. Huwag kumilos! Dean, susundan kita kahit sa kabilang buhay. Skylar? Bakit mo ako iniligtas? Okay ba ang kamay mo? Tigil mo yan. Naaalala ko yan, Dean. Ikaw ang binugbog sa harap ng korte, 3 taon na ang nakaraan. Iniligtas kita noon, di ba? Akala ko ikaw ang liwanag ko, 3 taon na ang nakaraan. Dean? Miss White, kinuha mo ang kasong ito. Gusto mo ba talagang ipagtanggol siya? O ito ba ay isang sentimental na gawa lamang? Sinabi mong kinuha mo ang kasong ito para makita ako. Skylar White, nakalimutan mo na ba ang iyong orihinal na intensyon bilang isang abogado? Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan 3 taon na ang nakaraan? Dahil sa araw na iyon, nang pigilan mo ang mga taong iyon, akala ko sa wakas ay nakakita na ako ng isang makatarungan at matapang na inkarnasyon, ngunit ikaw ang pinakasumasakit sa akin. Dean? Narealize ko lang na ang mahal ko ay palagi kang ikaw. Si Ian ay aking obsession lamang. At ikaw ang nalagi kong kinatatakutang mawala. Skylar, ang iyong pag-ibig ay napakamura. Inignore mo ako ng 3 taon. Nahulog ka sa akin hanggang sa malaman mo na ako si Mr. Will. Kung naging Dean ako sa buong buhay ko, hindi ko ba makukuha ang iyong pagkilala? Balitang pambihira. Si Skylar White natalo sa unang pagkakataon. Natalo sa kanyang dating asawa. Mawawalan ba siya ng kumpiyansa? Dahil dito, kaya ba ng gintong mag-asawang ito na muling magsama? Dean, sinira mo ang plano ko. Sa simula, pagkatapos ng diborsyo ko, mag-aasawa ako ng isang sikat na abogado. At magiging maliwanag pa rin ang buhay ko na ikay inggit ng lahat.
Pero iniwan ako ni Skylar para sa'yo. Natalo pa sa kaso para sa'yo. Hindi ko ito papayagan. Hindi ko ito papayagan. Skylar, para makuha kita, kaya ko lang. Sirain siya. Ginahasa ni Dean Will si Skylar White para maging asawa niya. Inabuso ni Dean Will si Skylar White. Ginahasa ni Dean Will siya para maghiganti. Nakakatakot talaga ang mga taong ito. Sinisikap pa nilang gawing itim ang puti. Pasensya na kung ang personal kong buhay ay nakaapekto sa law firm. Huwag mong sabihin iyan. Dapat ka naming pasalamatan sa iyong pagbabalik. Pero ano ang dapat naming gawin? Hindi tayo pwedeng magtago lang sa kanila. Bakit ako magtatago? Ginong Will. Kinahasa mo ba si Skylar White para maging asawa niya? Ang iyong kilalang pagbabalik ba ay para maghiganti? Hindi ka ba minahal ni Skylar White? Una, lahat iyan ay chismis. Pangalawa, wala akong kinalaman kay Giang White. Hindi ko lilinawin ang anumang katulad na chismis. Kung may mga manggugulo, hindi ako tutol na gamitin ang aking pinakamahusay na kakayahan upang protektahan ang aking mga karapatan. Mangyaring umalis o sisingilin kayo ng illegal na mangyaring umalis o sisingilin ka ng panghihimasok. Mangyaring umalis. Tara na! Si Dean Will ay gumahasa kay Skylar White upang maging asawa niya. Nagretiro siya ng taon-taon upang magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Ngayon siya ay babalik para maghiganti. Bumalik si Dean Will para maghiganti. Ang loob na kwento ng kanilang kasal. Iyan, buksan ang pinto. Skylar, bakit ka nandito? Iyan, ibinigay mo ba ang paghahayag? Sinabi ko lang sa kanila ang totoo. Ang totoo ay lasing ako at napagkamalan ko ang isang tao. 30 taon na ang nakalipas. Hindi ako ginahasa ni Dean. Gusto kong magsimula ng bagong relasyon at nag-alok ako ng kasal. Mula simula hanggang wakas, si Dean ay walang kasalanan. Wala siyang kasalanan? Skylar? Mahal mo ba si Dean? Skylar? Mahal mo ba si Dean? Habang lalo mo siyang mahal, lalo kong gustong sirain siya. Ngayon pinapahiya siya ng publiko. Tiyak na sobrang lungkot niya. Kung dati ito nangyari, iisipin mo lang na sadyang nag-leak ng balita para isangkot ako. Ang babae talaga pabago-bagon, di ba? Ian, paano ka naging ganito? Hindi mo ba alam kung bakit? Kasalanan mo lahat. Paano mo hahayaan si Dean? Makipagtalik ka sa akin at pakakawalan ko siya. Gumawa ka ng paraan. Kung hindi ako kontento sa serbisyo mo, hindi ko siya pakakawalan. Nakakadiri, hindi ako sasama sa'yo. Nakakadiri ako? Oo, Ian, mahal ko siya. Minahal ko na siya sa mahabang panahon. Hindi ko lang inamin nun. Skylar, bakit umibig ka sa ibang tao maliban sa akin? Ano bang masama sa pagmamahal sa kanya? Ngunit hindi na siya ang Dean na laging naghihintay sa akin. Alam kong maprotektahan niya ang sarili niya. Pero sa pagkakataong ito, sinasabi ko sa'yo, kahit hindi niya kailangan ng tulong ko, poprotektahan ko siya. Mr. Will, biglang sinabi ni Skylar magdaraos siya ng press conference. Gusto mo bang pumunta at manood? Press conference? Oo. Kaya ba niyang tulungan si Ian na gumawa ng paraan para saktan ka? Hindi ko alam, pwede nating puntahan at tingnan. Mabuti ng handa tayo. Sige. Una, pasensya na sa abala. Miss White, may mga chismis online na si Dean Will daw ang ibang lalaki sa inyong kasal. Totoo ba yon? Mayroon ding mga chismis na pinilit kang pakasalan siya. Ginahasa ka daw ni Dean Will at pinilit kang sumunod sa kanya. Totoo ba yon? Bumalik siya para maghiganti. Totoo ba yon? Lahat pakiusap, kumalma kayo. Tungkol sa mga chismis na ito, isa-isahin kong ipaliwanag. Una, ang kasal ko kay Dean hindi nagsimula sa isang panggagahasa. Pangalawa, naaawa ako kay Dean. Pasensya. Pasensya na! Ano bang ginagawa niya? Ito ba ay paghingi ng tawad? Ang una ay screenshot ng surveillance ng hotel. 3 taon na ang nakalipas. Wala akong malay. Tinulungan ako ni Dean papasok sa elevator.
Ang pangalawa ay si Dean nakatayo sa gate buong gabi. Ang pangatlo ay ilang chat records. Tingnan mo, ito lahat ay mga mensahe na ipinadala pagkatapos naming ikasal. Kasal na kami ng 30. Hindi ko ginampanan ang aking mga obligasyon bilang isang mabuting partner. Inignore ko siya at pinalungkot ko siya para sa aking unang pag-ibig, si Ian. Bigo ko siya. Pero pagkatapos naming maghiwalay ni Dean, napagtanto ko na mali ako. Narito ang mga video at photos mula sa KTV. Noong mga oras na yon, tinawagan ko si Ian sa harap ni Dean. May sinasabi para inisin si Dean. Si Ian ang nag-isip sa akin na ang pagpapakasal kay Dean ay pagkakamali. Pero hindi ko inaasahan na lahat ng ito ay plano ni Ian at ito rin ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Dean. Miss White, ikaw at si Mr. Will ay ang mga nangungunang elite na abogado sa industriya. Si Mr. Ian ay isang sikat na pianista sa loob at labas ng bansa. Ang sinabi mo lang ay na lahat ay kasalanan mo at ni Ian. Si Dean ay isang inosenteng biktima, tama ba? Oo, paumanhin ako para kay Dean. Totoo ba? Ano? Si Skylar ay iniwan ng kanyang asawa para sa isang peking mabait na lalaki? Si Ian Barnes ay ang ibang lalaki, ninakaw niya ang asawa ng iba. Tama yan. Si Mr. Will ay nagretiro ng 30 taon upang maging yaya niya, pero hindi niya alam na siya ay isang abogado. Natahimik lang siya. Huwag mong baguhin ang paksa. Si Dean ay walang ginawang mali. Bukod doon, hindi sinabi ni Dean yun. Wala bang bibig si Skylar? Sinira ni Ian ang pamilya ng ibang tao. Paumanhin. Miss White, alam mo ba ang epekto sa law firm? Handang linawin mo ito dahil ba ito sa pag-ibig o pagkakasala? Hindi ako kwalipikadong magsabi ng pag-ibig. Dahil alam ko, hindi ako kailanman mapapatawad ni Dean. Hindi ako kwalipikadong magsabi ng pag-ibig. Dahil alam ko, hindi ako mapapatawad ni Dean. Mr. Will, tinatanggap mo ba ang paghingi ng tawad ni Miss White? Mr. Will, tungkol sa relasyon ni na Miss White at Mr. Barnes, naka-move on ka na ba sa tromang iyon? Mr. Will, may gusto ka bang sabihin? Dean, nilinaw ko na ang mga chismis. So, Miss White, dapat ba akong magpasalamat? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Skylar, sa ating maling kasal, ikaw ay patuloy na sinasaktan ako. Si Ian ay sandata mo lang. Hindi nito sinasaktan ang mga tao ng mag-isa. Ikaw ang humawak nito at sinaksak ako. Huwag mong isipin na magkakautang ako sa iyo dahil nagdaos ng press conference at nilinaw ang ilang chismis. Hindi. Wala kang utang sa akin. May tuutang ba ka sa akin? Pagkatapos ng 30 taong kasal, lahat ng pagmamahal ko sa iyo ay napawi ng unti-unti. Hindi ako sumuko ng isang beses lang. Unti-unti lang. Ito ay sanhi ng iyong lamig sa loob ng 1095 araw. Lahat ng 99 na butil ay ibinalik sa akin. Ako ay isang buhay na tao, ngunit hindi ako makakapantay sa litrato ni Ian. Kaya tuluyan na kitang binigyan. Mali ako. Mali ako. Miss White, nagtataka ako. Nabuhay ka sa buhay na pinangarap mo. Bumalik na si Ian sa tabi mo. Bakit ka nagsisisi? Miss White, nagtataka ako. Namuhay ka sa buhay na pinangarap mo. Bumalik si Ian sa tabi mo. Bakit mo ito pinagsisisihan? Dahil natuklasan ko na nahulog ako kay Dean. Hindi ko ito inamin noon. Pero totoo pala na nahulog ako sa'yo. Ang mahulog sa akin ay isang nakakahiyang bagay. House husband na si Dean Will, hindi ba siya karapat-dapat mahalin? Mr. Will, ang co-OL ay karibal mo na hindi kailanman gumawa ng anuman para sa'yo. Pero si Dean ang asawa mo na nag-aalaga sa'yo at nagmamahal sa'yo. Dahil lang wala siyang trabaho at mga kaibigan, kaya hindi ka man lang maglakas loob na aminin na mahal mo siya. Skylar, napakamura ng pag-ibig mo. Mura. Sa paningin mo, lahat ng ginawa ko ngayon ay isang biro? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na abogado ka? Kung sinabi mo sa akin kanina, hindi magiging ganito ngayon. Dean. Ang 30 taon naming pagsasama ay malinaw na inihayag sa isang press conference. Nakakatawa. Dean. Skylar, sagutin mo ang telepono. Ian, anong ginawa mo? Tigilan mo na yung pagtawag sa kanya. Baliw ka ba? Paano mo nagawang saktan ng influencer? Ngayon lahat ay nagagalit sa'yo. Wala na ang iyong performance tour. Wala na ang lahat ng endorsement. Maging ang mga sponsors ay binawi na ang kanilang investment. Nasiyahan ka na ba? Hindi mahal ni Skylar si Dean.
Mahal niya ako. Ano ang mali sa akin? Na ipaglaban ang sarili ko? Mahal ka niya? Bakit hindi siya bumalik sa'yo? Bakit kanya pa ulit-ulit na tinanggihan? Hindi niya naisip na makipaghiwalay. Ian, mahal ka ba talaga ni Skylar? Mahal niya ako. Ang galing ko. Paano niya ako hindi mamahalin? Ian, tingnan mo ang balita. Ilantad ang madilim na nakaraan ni Ian. Panghihimasok sa kasal ng kanyang mentor. Panalo ng mga parangal sa pamamagitan ng hindi etikal na paraan. Ang iyong ginawa ay sumira sa ating mga karera. Tama na. Sino ang nag-leak ng balita? Hindi mahalaga. Ian, tapos ka na. Tiyak na si Dean Will. Tapos na ako. Hindi ka magiging mas mabuti. Binabati kita. Nanalo ka na naman ng malaking kaso. Parang hindi ka naman na-impluwensyahan nila. Maganda yan. Nakaraan na lahat yan. Gusto mo bang magsimula ng bagong relasyon? Para sa iba ito. Alam mo naman, di ba? Na marami kang humahanga. Hindi ako tatanggi sa bagong relasyon. Kasi ang impluwensya ni Skylar sa akin ay hindi malaki. Talaga? Mabuti naman. Ang galing-galing niya. Ang mga babaeng humahabol sa kanya ay pumipila mula dito hanggang France. Ako lang ang ganon ka-stupid. Hindi ko ito pinahalagahan. Bakit ang excited mo? Kasi, sa totoo lang ako. Bakit ka nandito? Alam ko na, lasing ako kaya niloko mo ako para pirmahan ang divorce paper. Oh, Miss White, hindi mo ba ginawa yan ng kusa? Sinabi ko sa'yo na kung pumirma ka ikaw at si Ian ay maaaring magkasama. Oh, Ginang White, hindi mo ba ginawa ng kusa? Sinabi ko sa'yo na kung pumirma ka, pwede kayong magkasama ni Ian. Hindi ako nandito para sisihin ka. Bakit ka pumunta? Nung kasama mo ako dati, hindi kita pinakitunguhan ng mabuti. Ngayon hiwalay na tayo. Pwede ba tayong kumain? Hindi. Isang kainan lang. Hindi na kita aabalahin pagkatapos. Nagkataon lang na inanyayahan kita sa tanghalian. Ayos lang ba sa'yo kung sasama siya? Okay lang. Tara na. Dean, alam mo talaga kung paano ako saktan. Dean, ano ang gusto mong i-order? Ako na ang mag-order. Ako na ang mag-order. Orderin ko ang mga paboritong pagkain ni Dean. Hindi mo alam kung ano ang gusto ni Dean na kainin, di ba? Paano ko di malalaman? Sige, pake. Lobster. Allergic si Dean sa seafood. Para sa akin ito. Tiramisu. Ayaw ni Dean ng matatamis? Para rin mo ito sa akin. Tomahawk steak. Para sa sarili mo ulit? Para sa sarili mo ulit? Dean, ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin, isusulat ko. Sinabi ba ni Ian sa'yo kung ano ang gusto niyang kainin o naaalala mo ito nung nabubuhay ka? Naalala ko ito mismo. Miss White, alam mo ba, sa kaarawan ni Ian, nakita ko sa album ng iyong telepono at sa memo, napakaraming bagay tungkol kay Ian. Iniisip ko na kung mahal pa kita noon, kung gaano kasakit ang mararamdaman ko. Dean? Malamang mararamdaman ko na parang sinasaksak sa lalamunan, nasasakal ng necklock o pinagpuputol-putol ng isang manyak. Pasensya na. At ang kahihiyan. Ikaw ay nagdiriwang at ako ang pinapahiya mo. Pasensya na, Dean. Pero hindi na kita mahal. Iniisip ko na dahil ikaw gusto mo ng ganyang lalaki, hindi ka karapat dapat sa pagmamahal ko. Paano kayo magmamahalan habang buhay? Tiyak na, hindi ka man lang tumagal ng 10 araw. Dean, pumunta ka para kumain nito para maghiganti sa akin? Masyado kang nag-iisip. Bakit mo naman naisip na pagkatapos nating maghiwalay, gagawin ko ang lahat para maghiganti sa iyo? Hindi ka na mahalaga sa akin ngayon. Ikaw ang paulit-ulit na lumilitaw para ipakita ang iyong presensya. Sige, kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Kakainin mo pa ba ito? Oh, ikaw na lang mag-order.
Waiter. Ito at ito. Konti lang mantika, asin, walang asukal. Sige. Miss White, subukan mo. Pasensya na. Pasensya na talaga. Lilinisin ko agad. Bella, okay ka lang? Okay lang, konting paso lang. Bella, okay ka ba? Ayos lang, medyo nasunog. Hindi okay. Abogado ka, makakaapekto yan sa kalagayan mo. Alam ko, mag-iingat na ako sa susunod. Dean, nasaktan din ako. Wala akong pakialam. Pumunta ka sa ospital. Dean, ako... Ayos lang ako, Dean. Sobrang seryoso, hindi okay. Dadalhin kita sa ospital. Pasensya na, Miss White. Baka hindi natin matapos ang pagkain na ito. Siguro sa susunod. Pasensya na, Miss White. Baka hindi natin matapos ang pagkain na ito. Siguro sa susunod. Naiintindihan ko ang naramdaman mo dati. Kasalanan ko ito. Dean, sana maging masaya ka. Ian, iniwan ako ni Dean dahil sa iyo. Ang kapal ng mukha mo, tumawag ka pa. Ian, iniwan ako ni Dean dahil sa iyo. Pambihira kang tumawag sa akin. Paalam, Skylar. Hindi na kita aabalahin muli. Ano? Ian, anong ginagawa mo? Ian. Ian? Okay ka lang? Nagsinungaling ka na naman. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Kung hindi ko gagawin ito, pupunta ka ba para bisitahin ako? Dinrog mo ako. Skylar, tulad ng sinabi ko. Akin ka, walang makakakuha sa iyo. Sino? Bukas malalaman ng buong mundo na pinili mo ako sa huli. Mr. Will, alam mo ba na si Skylar at si Ian ay nagkatulog? Alam mo bang nagkabalikan sila? Oo, nalik na ang mga litrato. Ano ang opinion mo tungkol dito? Iminumungkahi ko na magsalamin ka. Sa pamamagitan ng shooting angle na ito, makikita natin na ang mga pupil ni Miss White ay dilat na malinaw na nasa estado ng kawalan ng malay. Pero wala itong kinalaman sa akin. Pasensya na. Mr. Will,
Ian? Sira ulo ka. Ian, sira ulo ka. Mahal, miss mo na ako agad? Burahin mo agad ang mga litrato or isasakdal kita dahil sa pagdrogas, paninirang puri at panggagahasa. Skylar, bakit ganyan ka sa akin? Kagabi tayo ay... Tama na, alam mo kung ano ang ginawa mo kagabi. Walang hiya ka. Skylar? Skylar, nire-record mo ang ating usapan para sa talunan na yon, ikaw? Kung susumpain mo siya ulit, ipapakanta kita ng piano hanggang mamatay sa bilangguan. Skylar, isipin mo, dati mahal na mahal mo ako. Manahimik ka. Sinaktan mo ako kagabi at pinagtaksilan mo ako noon. Utang mo sa akin. Anong problema? Hindi mo ba alam? Personal na account ni Skylar nag-post ng pahayag. Sinabi niya na gumawa si Ian ng maling chismis at kumpleto na ang ebidensya. Pananagutin niya siya sa batas. Masyado siyang malupit. Naghihiganti siya para sa'yo. Para sa akin, malinaw na sinusubukan niyang protektahan ang reputasyon niya. Ang taong tulad ni Skylar ay hindi makatiis na lokohin ng lalaki. Tama. Ginoong Will, ikaw ang marunong bumitaw. Karapat-dapat kang maging co-L. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ano? Kung magpapasya kang magsimula ng bagong relasyon, may pagkakataon ba ako? Bella, ano ang sinabi mo? Bella, ano ang sinabi mo? Hindi mo ba napansin? Mula nung unang beses kitang makita, nahulog na ako sa'yo. Hindi mo ba napansin? Mula nung unang beses kitang makita, nahulog na ako sa'yo. Hindi ko kailangan na sagutin mo ako ngayon. Gusto ko lang ng pagkakataon, sige. Alam ko, kunwari lang nagbibiro ako, pasensya na. Sige, Ano ang sinabi mo? sinabi kong okay. Dean, pasensya na. Sa mga taong magkasama tayo, hindi kita ginawa ng mabuti. Ito ang una kong pagkakamali. Nalaman kong nahuhulog ako sa'yo, pero hindi ako nangahas umamin. Iyon ang pangalawa kong pagkakamali. Pagkatapos bumalik ni Ian, pinayagan ko siyang saktan ka. Iyon ang pangatlo kong pagkakamali. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Unti-unti kang pumasok sa buhay ko. Dean, mapapatawad mo ba ako at bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Nawala ang isang butil, hinanap ko sa bahay ng matagal, at sa wakas natagpuan ko. Dean, minsan mong sinabi na kahit ano ang ginawa kong mali, basta't makita kita kasama ang butil, papatawarin mo ako. Epektibo pa ba ang pangakong iyon? Ikaw ang huli kong pag-asa. Bibisitahin ko siya sa ibang araw. Dean, Miss White, ano ang gusto mo? Dean, sinulatan kita ng liham. Mababasa mo ba ito? Bari mo ba akong bigyan ng isang huling pagkakataon? Skylar, ginagawa mo ito ng paulit-ulit at may huling beses? Bakit? Wala na akong ibang paraan. Simula nung umalis ka, napagtanto ko na hindi ako mabubuhay kung wala ka. Miss White, masyadong maliit, huli na. Alam ko. Alam ko. Nomen, alam mo lang, hindi mo ako aabalahin. Hindi, galit ka lang. Mahal mo ako, 'di ba? Dean, mahal mo ako. Wala akong masabi.
Miss White, iminumungkahi kong magpa-check ka sa mental para malaman kung may delusion ka. Dean, tingnan mo, natagpuan ko ang huli. Ibig bang sabihin ay tinutulungan ako ng Diyos? Ayaw niyang makita tayong magkahiwalay. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon. Okay? Bigyan mo ako ng huling pagkakataon, okay? Saan mo ito natagpuan? Ito yung butil na nahulog sa sala. Hindi ko ito mahanap. Pero kahapon, binaliktad ko ang sofa. At naroon ito. Pinatutunayan ba nito na ang ating tadhana ay hindi pa naputol? Nangako ka sa akin, papatawarin mo ako, di ba? Skylar, ang kapal ng mukha mo. Gusto mong humingi ng tawad sa kanya gamit ang isang butil? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ipinagkanulo ang kanyang pag-ibig? Gusto ko lang subukan ulit. Then, pakiusap. Kung gagana ito, sana ay umibig ka sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Dean Will, bakit? Bakit may sobrang pagmamahal ka mula kay Skylar? Bakit? Dean Will, babayaran mo ito. Pumunta ka sa impyerno. Mag-ingat ka. Anong nangyari? Skylar, kumusta ka? Dadalhin kita sa ospital. Huwag mo akong hawakan. Sinubukan niyang pumatay ng tao, huliin siya. Magandang araw, ito ba ang emergency center? May nasugatan. Sige. Bitawan mo ako! Kwintas, ang aking kwintas. Dean, pulutin mo. Miss White, huli na. Hindi. Dean, pwede mo sana itong pigilan. Pwede mo itong kunin. Marami kang mga beads pero hindi mo sila pinahalagahan. Ngayon, isa na lang ang natitira. May saysay pa ba na hawakan ito? Dean, paano mo siya magaganyan? Skylar, narinig mo ba yun? Ang tunay na nagmamahal sa'yo ay ako. Ako lang. Hindi yon pag-ibig, isang baluktot na pagmamayari. Hindi ako ganun. Skylar, makinig ka sa akin. Mahal na mahal kita. Si Dean lang ang mahal ko. Ian, na dati tapat sa'yo ay may ibang lalaki sa kanyang puso. Nararamdaman mo ba ang sakit? Hindi. Bitawan mo ako. Umalis ka. Dean, pakiusap alang-alang sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay? Skylar, hindi na kita mahal. Pareho lang kung may beads o wala. Hindi na tayo magkikita pang muli. Dean! Dean! Ang mga nagtataksil sa tunay na pag-ibig ay nararapat na lumunok ng 10,000 karayom. Dean! Dean. Dean. Dean.